Ito meron tayong tanong dito, napaka-interesting. Kasi sabi niya, "Good morning po, hihingi lang po ako ng advice sa inyo kung ano ang dapat kong gawin sa ginagawa ng asawa ko. Yung asawa ko nagkaroon ng relasyon sa kapatid ko noon." 'Di ba, interesting? Dahil nga sa mahal na mahal ko siya, nakumbinsi niya ako na karelasyonin yung kapatid kong dalaga. Okay, dalaga yung kapatid, pinayagan niya. Ilang taon din ang relasyon nila. Okay. Kaya lang, lagi na kami nag-aaway tungkol sa kapatid ko. Natural. Nung mawala ang kapatid ko sa bahay, naging tahimik ang buhay namin. Oh, sama-sama kayo sa bahay. Okay, so nung nawala, naging tahimik ang buhay nyo. Ibig sabihin, pinaalis mo yung kapatid mo sa bahay nyo. Ano kaya ang ano dito? Nalaman ba to ng pamilya nyo? Anong nangyari dito, no? Okay, so tuloy natin. Kaya lang, naulit-uli ang ginawa niya sa akin. Noon after ng pandemic, nalaman ko itong asawa ko ay may kinalulukuhan ulit na babae na may asawa din po. At kasamahan po namin sa trabaho at isang company lang. Yun. May bago na naman babae yung asawa mo. After nung kapatid mo, babaeng kasama nyo sa trabaho, kasama ka din. Ang hilig ng asawa mong dumumi sa bakuran na. Sige, tuloy natin. Noong una, hindi ko alam dahil isip ko ay may asawa naman yung babae. So nahuli ko sila nung nag-video call kami ng asawa ko, nakita ko kasama niya yung babae sa labas ng Sogo. Sogo yung motel sa Pilipinas, no? Doon na po ako nag-umpisa na naghinala sa kanila. Okay, nasa labas ng Sogo, kasama yung babae. Natural na maghinala ka dyan. Noong umuwi kami sa province ng mga anak ko at in-laws kasama itong babae ng asawa ko. Hindi ko maintindihan, kasama yung babae, ikaw at yung in-laws umuwi kayo ng probinsya. Okay. Hanggang lagi na kaming nag-aaway ng asawa ko tungkol sa babae niya. At may video record po ng mga usapan nila kapag mag-check-in sila. Okay. At may kopya po ako ng BPI account ng asawa ko na nagbibigay siya ng pera doon sa babae. Di ko na po matiis, hinarap at pinaamin ko silang dalawa at umamin naman sila sa akin na may relasyon nga sila. Okay, umamin. Hanggang ngayon po ay apektado po ako sa ginagawa nila. Halos gusto ko nang magpakamatay noon dahil sa harap-harapan na pangloloko na ginagawa sa akin. Kasi hanggang ngayon nakikita ko pa rin yung babae sa trabaho namin. Sobrang tagal na nito. Pandemic is 2020. 2026 na. Makapal ang muka, hindi marunong mahiya yung babae. Nung di ko na matiis, ipinahiya ko yung babae sa meeting namin at sinabihan ko na idedemanda ko kayo ng asawa ko para malaman din ng asawa mo ang ginagawa mo. Ilang taon ko rin tiniis dahil iniisip ko ang kahihiyan ng pamilya. Nandoon din po ang mga anak at hipag ko sa isang company. Oh, hindi lang ikaw at siyang nasa company, may anak pa kayo doon, may hipag ka pa. So, ilang taon ko rin tiniis dahil iniisip kong kahihiyan. Iniisip mo kahihiyan, sigurado naman alam ng lahat tong nangyayari na to. So, nagtitiis ka na magstay alang-alang sa kahihiyan. Mas nasa kahihiyan na rin naman kayo ngayon O mula noon nung naging sila Siguradong alam to ng company, ilang taon na yan, pinag-uusapan yan. Ang plano ko, hiwalayan ko ang asawa ko at plano ko mag-file ng annulment. Mukhang ito ang pinaka malaki at pinaka magandang desisyon na pwede mong gawin sa tingin ko, no? Okay, hindi biro yung pinagdadaanan mo dahil doble-doble pagtataksil to. Harap-harapan, hindi nga harap-harapan, nasa bakura, nasa loob ng bahay nyo. Nanggigigil na naman ako alam mo, hindi mo na kasalanan kasi normal lang to na magalit, normal na magtanong, dapat hiwalayan. Pero hindi normal yung noon na gusto mong magpakamatay para dito. At mabuti nalagpasan mo yon. Dahil sabi mo noon, yung gusto mong magpakamatay. Mabuti nalagpasan mo yon. Wag mong gagawin yon dahil hindi worth yung tao para sa buhay mo. Alam mo yun? Bakit mo sasayangin yung buhay mo sa taong hindi karapat-dapat? So sa sitwasyon mo paulit-ulit to na cheating, talagang harap-harapang pambabastos to, harap-harapang walang respeto sa'yo. As in, doble-doble. Kasi alam mo yung mga asawa na nagloko,
Wala nang respeto dun sa asawa yun na isayo, isinama pa sa loob ng bahay, kapatid mo pa, kasama sa trabaho. Hindi ko alam gaano kalaking walang karespeto, wala nang karespe-respeto to sa'yo. As in, okay? So, mula pandemic at before pandemic, ganito na yung asawa mo at hindi lang simple yung kanyang ginagawa, andyan ka pa rin. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo na sabihin mo na hindi mo mahiwalayan dahil ayaw mo ng kahihiyan. Pero ang tanong ko sa'yo, yung nangyayari sa opisina nyo, hindi ba kahihiyan yan? Di ba kinumpronta mo? O ibig sabihin, pinag-usapan yan. Pinagpipiestahan kayo sa kumpanya. Nandun pa anak mo, nandun pa hipag mo. Andun kayong lahat. Pinagpipiestahan. So ano pang kinakatakutan mong kahihiyan? Wala na. Alam mo, kung itutuloy mo tong desisyon mo na hiwalayan at i-annulled, baka bumalik pa yung dignity mo sa tingin ng mga tao. Kasi alam mo, sa ngayon kung ako tatanungin mo sa nangyayari na to, kung halimbawa ka-opisina nyo ko, ang pagtingin ko sa asawa mo, mawawalan ako ng respeto. Dun sa babae, mawawalan din akong respeto. Sirang-sira yung dignidad nila para sa akin. Ngayon, pagdating sa'yo, ganun din. Mawawalan din ako ng respeto sa'yo kasi wala kang respeto sa sarili mo. Diba? Kasi kung may respeto ka sa sarili mo, aaksyonan mo yan at ilalabas mo ang sarili mo sa ganyang sitwasyon para buuin ang dignidad mo nang hindi nakasabit sa kanila. So kung gagawin mo yan at ka-office mate mo ko, yung pagtingin ko sa'yo, magbabago yon. Dahil nanindigan ka at pinili mo ang sarili mo, pinili mong mahalin ang sarili mo, pinili mong irespeto ang sarili mo kapag tinuluyan mong hiwalayan to. So ngayon, kung talagang yan ang desisyon mo, mag-relax ka muna, dahan-dahan lang, unti-unti lang, wag mong madaliin. At wag kang magdidesisyon na merong emosyon, na merong kang galit or what. Kumalma ka, and then tsaka ka bumuo ng desisyon. Tumahimik ka lang, wag mo nang pakialaman yung babae o sisitahin mo pa, sayang lang pagod mo dyan. So kung annulment naman, kumonsulta ka sa abogado kung sino ang makakatulong sa'yo. Pero sa ngayon, kahit naman walang annulment, pwede ka namang makipaghiwalay muna para lang sa kapayapaan mo. So ayun, sana ay nakatulong yung mga pinagsasabi ko and good luck sa'yo. Ayan, meron tayong tanong dito. Hi, Ate Lors, mayroon lang sana akong isi-share sa'yo. Sana matulungan mo ako. Kamamatay pa lang ng asawa ko noong October. Di ko akalain na magtatapat ng pag-ibig sa akin yung kumpare niya. Nashock ako at hindi ko siya sinagot kaagad kasi wala naman akong nararamdaman para sa kanya. Nangyari po yon noong February 2026. Pagkatapos noon ay di na siya nagparamdam sa akin. Binlock na niya ako sa Facebook. Mahigit 1 linggo ang nakalipas. Parang hinahanap ko po siya. Parang gusto ko na po siyang kausapin. Tinawagan ko siya para mag-usap kami. Di niya ako kinausap. Parang galit sa akin. Kumbaga ako na ang sumusuyo sa kanya ngayon. Gusto ko sana sabihin sa kanya na gusto ko na rin siya. Paano ko masasabi na hindi niya ako kinakausap kasi parang nararamdaman ko na mahal ko na siya. Sana matulungan mo ako. I need your advice. Naku po. Ganito yan, no? Kung malinis kasi ang intensyon sa'yo ng lalaki na to, nung moment na nireject mo siya or sinabi mo sa kanya na wala kang nararamdaman para sa kanya, dapat ang response niya doon ay nauunawaan kita. Dahil syempre kamamatay lang ng asawa mo, di ba? So kung malinis ang intensyon niya, ang magiging response niya dapat sa'yo ay nauunawaan kita at mag-iintay ako kung kailan ka magiging ready o magiging handa na tumanggap ng bagong pag-ibig. Pero kung ganito na ikaw na yung naghahabol at iniiwasan ka, ay lalo lang napatunayan na hindi malalim ang intensyon niya sa'yo. Kasi kung talagang mahal ka niyan noon pa, hindi lang yan basta ibablock ka or hindi ka sasagutin. Siya na mismo ang magbibigay sa'yo ng space, ng panahon na kailangan mo para mag-heal muna yung iyong kalungkutan dahil sa pagkawala ng kumpare niya, di ba? Tapos yung sinasabi mo naman na parang mahal mo na siya, hindi pagmamahal yan. Kasi syempre, nagkaroon ka ng emptiness sa pagkamatay ng asawa mo. Ngayon, nakaramdam ka na may nagbigay ng attention sa'yo. Baka ma-misinterpret mo na pagmamahal yan. Hindi maaaring mahalin mo kaagad yan kasi hindi pa kayo nag-date.
ni hindi mo pa na-evaluate anong klaseng tao yan. 'Di ba? Tapos mahal mo kaagad. So, para sa akin, putulin mo na kaagad yung communication mo sa kanya at mukhang hindi maganda ang intention sa'yo. At baka mapahamak ka lang dyan. Ayan, meron tayong tanong dito. Hi Ate Lors, ako po ay 48 years old na at ang ka-live-in ko po ay 41 years old. Babae yung nagtatanong sa atin. Opo, mas matanda po ako sa kanya. Ang problema ko po, masyado pong seloso. Lahat na lang po ng bagay ay kailangan kong ipaliwanag, parang palagi akong nasa interrogation. Napapagod na po ako. Wala naman akong nakikita na mayroon siyang iba. Talagang work lang po, pero ako sa bahay lang. Pero halos bawat kilos ko ay pinagseselosan niya kaya napakahirap. Siya po ay may karanasan sa nakaraang relasyon niya. Nanlalaki po kasi yung kinakasama niya dati bago ako. Ang pinagtataka ko po ay pangatlong relasyon ko na po ito at pare-parehas. Pagod na po ako. Gusto ko na pong hiwalayan. Ano po sa tingin ninyo? Salamat. Ayan. Una sa lahat ay nararamdaman ko rin ang pagod mo. Ang hirap ng palaging iniimbestigahan, palagi kang magpapaliwanag, lahat na lang ng bagay ipapaliwanag mo, nakakapagod talaga yan. Hindi normal yung ganong relasyon na palaging dinumero yung kilos mo na bawat gawin mo ay kailangan merong justification. So anong pinag-uugatan nung ugali nung kapartner mo? Una, yung nakaraan niya. Ang problema, yung nakaraan dapat hindi yan problema nung kasalukuyang partner. Dapat yan ay sinusolusyonan nung may katawan bago siya tumanggap ng panibagong partner. Dapat sinulusyonan muna niya yan para hindi mag-suffer yung magiging partner niya. Kaya nadala niya yung takot na yan dito sa relasyon nyo kasi hindi niya muna hinil or hindi niya muna tinapos yung kanyang trauma o pinagaling yung kanyang sarili sa trauma bago siya pumasok sa relasyon nyo. Kaya ngayon, ikaw ang nagsasakripisyo, ikaw ang sumasalo ng takot na meron siya na hindi naman ikaw ang may gawa. So para sa akin ay hindi mo responsibilidad na ayusin o gamutin ang sugat niya nung nakaraan dahil hindi naman ikaw ang gumawa niyan. Alam mo, hindi lang pagiging seloso yung problema dito. Siyempre, mula sa pagsiselos, nagiging controlling na rin yan. Kinokontrol ka na. Tapos, emotionally draining. Nakaka-drain talaga yan. Kaya naintindihan ko na napapagod ka. Tapos, nawawala siyempre yung kalayaan mo. Kasi ano pang gagawin mo? Kung lalabas ka, kung pupunta ka dito, sama ka sa kaibigan mo, lahat ng gagawin mo pagseselosan. So, limitado ang galaw mo. So, apektado ang iyong freedom. Tapos, walang tiwala sa'yo kahit wala kang ginagawang masama. Napakahirap niyan. Ang pinakadelikado dito is bago ka napagod, nasanay ka magpaliwanag sa kanya para lang masatisfy mo siya. Okay, ito mainam din na napansin mo na pangatlong relasyon mo na to ay puro ganyan. Puro kinokontrol ka, puro selos, di ba? Parang toxic na rin yan. So, hindi yan coincidence. May pattern yan, pero hindi naman ibig sabihin na may mali sa'yo. Naa-attract ka sa mga insecure na partner o nasasanay kang mag-adjust at magtiis. Kaya paulit-ulit ganyan yung napipili mo. Alam mo, kahit na loyal yung kasama mo ngayon, kung wala namang tiwala, hindi yan magiging enough para maging payapa nga ang relasyon nyo. Kita mo, wala nga siyang babae, nandyan lang siya. Pero tingnan mo naman ang pagod na inaabot mo at sakit na inaabot mo. Kung hindi niya aayusin ang sarili niya at ikaw ang nag-iisip na ayusin siya, hindi po mangyayari yun na aayusin mo siya. Hindi mo siya kayang ayusin. Siya mismo ang dapat magdesisyon na kailangan kong magbago, kailangan kong ayusin ang sarili ko. Pero kung hindi yan mangyayari, wala pong magbabago. Ano ang pwede mong gawin? Una, sabihin mo sa kanya ng diretso, napagod na pagod ka na sa ganyang setup nyo. Sabihin mo lang sa kanya, ito talaga ang nararamdaman ko. As in, pagod na ako, malapit na akong bumigay o baka bumigay. Ikaw, sabihin mo sa kanya. Tapos sabihin mo na kailangan ko ng tiwala, hindi ng interrogation dahil sakal na ako. Tapos after mo masabi sa kanya, tingnan mo kung ano ang response niya sa'yo. Kung naintindihan ka ba niya o babaligtarin niya ang sitwasyon, magagalit siya, ibabalik niya sa'yo, diba? O magbabago ba siya? Anong ipapangako niya sa'yo? Pero kapag nangako, wag mong titingnan ang salita, titingnan mo yung gawa. Tsaka isa pa, wag mong akuin yung insecurities niya, yung problema niya. Kasi kung palagi siyang ganyan, ang palagi mong kailangan gawin, patunayan araw-araw na ikaw ay loyal, di ba? Isakripisyo ang kapayapaan mo at ang freedom mo
para lang mapanatag siya. Kaya nawili, paliwanag ka ng paliwanag. So, naging normal sa inyo yung araw-araw niyo na ganyan. Nawili siya na i-interrogate ka ng interrogate. Kasi papaliwanag ka naman eh. So, ngayon pagdating dun sa pattern mo, dun sa pagpili ng lalaki, no, i-break mo na yung cycle mo if ever halimbawa maghiwalay kayo nito at kukuha ka na naman ng panibagong kapartner mo. Siguraduhin mo na i-break mo na yung cycle sa pagpili mo ng bagong partner. Unang-una dyan, maglagay ka ng boundary. Kung nakita mo, or ng standard, ito na yung hinahanap ko sa lalaki. Kapag nakitaan mo lang ng konting pagkokontrol, konting pagsiselos, goodbye na. Hindi na to yung lalaki na gusto ko. Ikaw ang mag-set ng standards mo. Ngayon, kung dapat mo na ba siyang hiwalayan, tanungin mo ang sarili mo, kaya ko pa ba? Masaya pa ba ako? May kapayapaan pa ba ako dito? Handa ba ako na magstay ng ilang taon pa na ganito ang buhay ko? Kung pagod na pagod ka na, yan ang sagot sa lahat ng tanong na yan, eh malinaw na may kailangan magbago. Either magbago siya or ang sitwasyon mo ang baguhin mo. So, para sa akin, hindi mo kailangang manatili sa isang relasyon na palagi na lang ikaw ang may kasalanan. Kasi palagi kang magpapaliwanag. Ano yan, dapat meron kang abogado na kasama araw-araw para magpaliwanag sa iyong mga ginagawa. So, mahirap yan dahil ang pagmamahal dapat ay may tiwala at nakakagalaw ka ng malaya. Hindi yung ganyan para kang ini-interrogate araw-araw. So, okay. So, hindi normal ang sobra-sobrang selos dahil pangungontrol na yan. Hindi mo responsibilidad na ayusin ang nakaraan niyang trauma dahil hindi mo kayang ayusin yan. At hindi mo obligasyon na mag-stay kung pagod na pagod ka na. Yan, meron tayong tanong dito. Isa po akong babae, sa tuwing magkasama kami ng asawa ko sa bahay, lagi niya ginagawa na saktan ako. Kung anong bagay na hawak niya ay ibabato niya sa akin. Mapatalim, ibig sabihin patalim man o kahit anong bagay na hawak niya. Nakikita kami ng mga anak ko na ganun ang sistema namin araw-araw. Punong-puno na po ako sa pag-uugali niya. Pinapahiya ako sa mga tao. Kinikimkim ko ang lahat para maging okay lang kami ng pamilya ko. Pero dumating sa point na pagod na ako, pwede ko po bang hiwalayan ang ganyang lalaki? Minsan, mental health ko na po ang naaapektuhan. Nako po, dun sa nagtanong, kailangan pa bang itanong to kung dapat mong hiwalayan yung lalaking ganito? Una sa lahat, hindi normal yung ginagawa ng asawa mo. At nakakapagtaka na kailangan mo pang itanong kung dapat hiwalayan yung ganitong klase ng tao. Hindi ito simpleng away, no? Pang-aabuso na to. Ang nangyayari sa'yo, ang sitwasyon mo ngayon ay napakalinaw na physical abuse. Ayan, yung binabato ka, di ba? Kahit patalim, anong bagay, binabato sa'yo. Emotional abuse, syempre, pinapahiya ka sa harapan ng mga tao. Psychological harm, of course, apektado na ang iyong mental health and exposure ng mga bata sa violence. Hindi na ito away lang araw-araw. Ito ay delikado na para sa mga anak mo. Sobrang delikado to para sa mga bata. Kasi nagtatanong ka para sa sarili mo. Paano naman ang mga anak mo? Tapos, ang sabi mo ay tinitiis mo na magstay dyan para sa pamilya mo. Pero para sa akin, anong tinitiis mo dyan? Anong pinagtitiisan mo? Para saan? Sa pamilya mo? Na ano? Na araw-araw violente, araw-araw nag-aaway kayo, di ba? Araw-araw may karahasan. Yan ba yung pinagtitiisan mo na pinoproteksyonan mong pamilya? Hindi healthy yan. Lalong-lalo na sa mga bata. Diba nakikita nila, nararamdaman nila, naaapektuhan yung mga yan. So yun ang hindi ko maintindihan sa'yo. Anong pinagtitiisan mo dyan? Anong valid reason para mag-suffer kayong mag-iina araw-araw? Biruin mo yung nabubuhay kayo araw-araw sa takot. Hindi lang ikaw sigurado pati mga bata. Ayaw mong iwalayan, nagtitiis ka kasi ayaw mo ng wasak na pamilya. Baka hindi lang wasak na pamilya ang mapala mo sa pagtitiis mo dyan. Baka mas malala pa dyan ang kahinatnan mo sa katitiis mo dyan. Baka hindi lang pamilya mo mawasak, pati buhay ng mga anak mo. O baka worst comes to worst, diba? Yung pananakit sa inyo maging malala na yan, baka maging buhay pa yung kapalit. So anong iniintay mo dyan? Diba para sa akin, kung tanong mo kung dapat hiwalayan yung lalaki na yan, hindi nga dapat ang tanong mo dyan, dapat karapatan mo na hiwalayan. Dahil hindi mo kailangan magtiis sa taong nananakit, hindi rin may respeto sa'yo, at inilalagay sa panganib
ang buhay ng mga anak mo, pati ikaw. Sige, tanggalin na natin yung sarili mo. Huwag mo nang tingnan yung sarili mo, yung mga anak mo. Ang i-priority mo dito. Sigurado, grabe ang trauma na inaabot ng mga anak mo sa tuwing makikita kayong ganyan. Nag-aaway kayo, nagsasakitan kayo, sinasaktan ka, may patalim pa, at araw-araw pa. Tapos kailangan mo mag-adjust, kailangan mo magtiis para buo ang pamilyang walang kapayapaan, puro trauma, puro takot. Ngayon, ang i-priority mo, yung kaligtasan ng mga anak mo, di ba? Kung may chance ka, nasasaktan ka uli, umalis kayo ng mga anak mo, punta ka sa magulang mo, kaibigan mo, di ba? Huwag mong intayin na may mangyari pa na mas malala. Diyan sa atin sa Pilipinas, mayroong batas para diyan sa proteksyonan ang mga kababaihan, mga bata. Di ba? Nandiyan ang PNP, meron silang Children's Protection Desk. Pwede yan. DSWD, di ba? Tsaka yung VAUSI. Sa barangay, merong VAUSI desk, yung Violence Against Women. Lumapit ka na ba dyan? So, kung ano man yung mga meron kang ebidensya, dalhin mo dyan. May picture ka na sinaktan ka o kung ano man. Testimony ng mga anak mo, pwede yan. Alam mo, mas makakabuti sa mga anak mo ang tahimik na buhay araw-araw kaysa buo ang pamilya na puro takot at hindi sila safe. Diba? Buo nga yung pamilya mo, buong-buo din naman ang takot ninyo araw-araw dyan sa loob ng bahay nyo. Kung ikaw, inisip mo na nagkakaroon ka na ng mental health dahil sa sitwasyon na yan, naisip mo ba na baka yung mga anak mo ay mas malala pa sa mental health na dinadanas mo ngayon? Alam mo, kung ako sa'yo ngayon, isentro mo ang concern mo o ang issue na to sa mga anak mo. Kasi alam mo, pagdating sa mga anak, lahat magagawan mo ng paraan para proteksyonan mo lang mga anak mo. Ngayon, ang isipin mo mga anak mo, pangalawa na lang yung sarili mo. Sa nakikita ko, pinagtitiisan mo para saan nga? Para sa sarili mo? I-priority mo yung kaligtasan ng mga anak mo. Diyan ka mag-focus, isentro mo yung iyong pag-iisip at yung iyong paggawa ng desisyon alang-alang sa mga anak mo. Pangalawa na lang yung sarili mo para makagawa ka dito ng aksyon. Di ba akalain mo yung ganitong tao, pagtitiisan mo tapos kailangan mo pang magkaroon ng doubt na magtanong na kailangan bang hiwalayan yung ganitong tao? Oh my God. Hindi mo na kailangang itanong yan, gumalaw-galaw ka na bago mahuli ang lahat. Medyo napapagigil ako, pasensya na, kasi baka hindi mo nare-realize kung gaano kalaki ang epekto nito sa mga bata. Yung mga ganitong klaseng trauma, from pagkabata, nadadala yan hanggang pagtanda, hanggang magkapamilya sila, hanggang magkarelasyon sila. So mandadamay ka pa dito, madadagdagan pa ng mga tao na magsasuffer in the future. Kasi anong klaseng pakikipagrelasyon magkakaroon ang mga anak mo dahil sa trauma na yan? Pwedeng kagaya sila ng tatay nila na mapanakit din. Pwedeng maging pabigat sila sa pamilya at sa magiging asawa nila. Pwedeng ganun. O pwede naman na lumala ang kanilang mental health dahil dyan sa nakikita nila araw-araw. So kung may mental health issue ka, paano pa ang mga anak mo? Kung ikakatwiran mo na nagtitiis ka dahil mahal mo, naku po, Diyos ko. Hindi ganyan ang pagmamahalan, yung may sakitan na ganyan. Dahil yung pananakit niya, hindi simpleng pananakit, may patalim, araw-araw. Hindi simple yon. Lahat na lang ibabato sa'yo kung anong mahawakan niya, kahit patalim pa yan. Diba? Asa ng pagmamahal dyan, asa ng respeto dyan, at hindi na kailangan itanong kung dapat hiwalayan yung ganyang tao. Daanin mo na yan sa batas, ilapit mo na yan sa VAUSI, DSWD, Women and Children Protection, ilapit mo na yan dyan. Hindi mo kailangang mag-intay, baka nasa huli ang pagsisisi ha. Baka kung anong mangyari sa inyo, hindi mo na maibabalik. Kung tinitiis mo na magstay dyan, anong pinapatunayan mo? Na kaya mong magtiis? Naku po. Para saan yung pagtitiis mo? Para buo ang pamilya mo, pero araw-araw winawasak ng pamilya na yan ang magiging future emotional stability ng mga anak mo. Nasa sa'yo na yan, binigay ko lang sa'yo yung opinion ko. Karapatan niyong mag-iina na mabuhay na walang takot araw-araw. Karapatan niyo na irespeto kayo ng padre de pamilya ninyo. Kung hindi niya kaya, kaunahin mo na irespeto ang sarili mo at iligtas ang mga anak mo.